wala pa rin mangyayari sa inyo dahil alam ng taong bayan na ikaw, virus, nakakadiri ka kasi madali ka magmalinis. Eh hanggang ngayon, di mo naman sinasabi bakit bigla ka nanalo nung ikaw ay naging director ng PhilHealth at sangkatutak na advertisement ang ginamit ng PhilHealth sa mga panahon na yon. Imagine, everything is one statement, everything is on the basis of good faith na nagsasabi ng totoo, tapos gagastos ka ng milyon-milyon, nabuti sana kung galing sa'yo. Galing din sa gobyerno yan. Just for santo naman. Kaya naman ang lalaki ng mga budget nyo dyan sa Senado, ginagamit nyo pala sa tanim ebidensya at tanim testigo. Nako, nagsalita na rin ho itong si dating presidential spokesperson Harry Roque diyan sa skandalong kinasasangkutan nitong si Risa Hontiveros. At ang matindi ho dito mga kababayan, nakakabanging katahimikan sa opisina nitong si Risa Hontiveros. Wala pa rin ho silang statement, wala ho silang media interview kaugnay dito sa issue na to. Ano ho bang inihintay nyo kayo dyan sa opisina ni Risa? Inihintay nyo ba na bumaba ang interes ng sambayan ng Pilipino kaugnay dito sa skandalong kinasasangkutan nitong si Risa? Pues nagkakamali kayo. Araw-arawin namin ito. Yung mga hindi pa nakakaalam, sisiguraduhin namin na malalaman nila kung anong mga kabalbalan na pinaggagawa nitong si Risa Hontiveros diyan sa Senado. Sa bagay, sa ayaw sa gusto ni Risa, kailangan niya ng ayusin ang buhay niya. Dahil nasa Senado na itong si Senator Rodante Marcoleta. Dito rin ho sa video na to, pag-uusapan ho dyan sa Billionaire News Channel at ang kanilang panauhin, itong si Atty. Trixie Cruz Angeles. No, kaugnay pa rin ho, dito sa skandalong kinasasangkutan itong si Risa. Huwag kasi kayong magbayad ng witness kung wala, huwag kayong gumawa ng witness kung walang witness. Yan ang problema dyan eh. Kaya tayo, diskumpiyado tayo doon sa mga sinasabing witness nitong si Boying Remulla na ililipad nila patungong Netherlands, di ba? Diskumpiyado tayo doon eh. Kung si Risa, Senate hearing, nagawa niya yon. Ngayon, talagang diskumpiyado ho tayo kung paano ho kaya, saan ho kaya pinagpupulot ng DOJ yung mga sinasabi nilang witness laban dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa The Hague, Netherlands. Pero bago lahat ng yan mga kababayan, gusto ko munang pasalamatan. Mainit-init pa ho ito mga kababayan. Itong si teka lang ho Itong si Ma'am Elvira Nagata. Ma'am Elvira Nagata, maraming salamat ho dyan sa 2,400 yan. Arigato gozaimasu. Maraming salamat. Puro Japanese ho, kaya natututo na tayo mag-Japanese dito sa mga nagpapakulay sa video. Maya puro si Sir Jordan Cabico, si Ma'am Arisa yan, si Ma'am Lovely Sibukawa. Kabisado ko ng mga pangalan. Magninihong ko na tayo. Maraming salamat to mag-ingat to kayo dyan sa Japan. Maraming salamat to. Thank you sa pagsuporta sa PH Update. Nako, eto na, umpisan natin ang ating talakayan dito sa sagot nitong si dating presidential spokesperson Harry Roque. Reaksyon niya kaugnay doon sa lumantad na alias Rene. Na sinasabing binayaran daw siya ng mahigit 1 milyon ng opisina ni Risa Hontiveros para siraan, para ikalat ka rin ang pangalan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte dyan sa hearing sa Senado. At siraan naman itong si Pastor Apollo Kibuloy. Ito, pakinggan natin itong si Spokes. Pa naman tayo. Anong pangalan to? Alias Rene. O alias Rene, ano ngayon? Nasakba kayo. At kung si alias Rene, binayaran pala para makaladkad sa kaso si Pastor Kibuloy at makaladkad itong si Inday Sara Duterte at saka si Tatay Digong. Ako, hindi ako nagtataka. At hindi ako nagugulat. Kasi alam nyo, nung ako mismo ay umapir dyan sa komite ni Hontiveros, ang dami niyang invento. Yung kwento niya talaga, involved ka sa Pogo. Hindi siya nakikinig na ang aking involvement, ejectment case, at ang aking kliyente ay umuupa lamang doon sa lupa at nagpapaupa ng premises doon sa Pogo, no? At talagang sinasabi niya pinagpipilitan, engage yan sa Pogo. At ang tanong ko nga doon, sabihin natin engage sa Pogo, panahon na yon, legal. Ano naman pakailan mo dyan? Legal naman yung mga panahon na yon. Ngayon lang naman nag-illegal yan itong taon nito. Pero ang katotohanan po niyan, talaga nagpupumilit siya ng mga panahon na yon na ikaw involved sa Pogo, ikaw may masama kang ginawa. Wala naman siya mapakitang masama kang ginawa. At ang yun yung mga panahon na talagang sinusubukan ho nilang
i-synchronize yung galaw sa House of Representatives at ang galaw sa Senado. Noong mga panahon na yon, talagang binabakbak ho nila. Kung gusto nga nilang i-connecta kay Senator Christopher Bongo, Senator Bato de la Rosa, at kung kani-kanino pang nakadikit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung investigasyon sa Pogo. Nataon, natsambahan nito dati presidential spokesperson Roque. Yan ho ngayon. At yun din ho ang pinagbasihan ng mga gawa-gawang kaso sa kanya ngayong mga panahon na to. Konektado pa rin ho sa Pogo yung issue na yan. Kaya kung nagawa ho nitong si Senator Risa Hontiveros na di umano bayaran itong si alias Rene para magsalita ng kung ano-ano kay Pastor Apollo Kibuloy, malamang sa malamang yung mga nagsalita diyan sa Pogo na yan, ganon din ho ang sinapit nila yung sa Alice Go, yung issue kay Alice Go. Naku, ano ho yan, kailangan nung yung mga lahat ng binuksang investigasyon ni Risa Hontiveros. Ito ano lang naman, personal ko lang naman to. Kung tayo tatanungin mga kababayan, dapat ho ano yung lahat yan, ipatawag ulit lahat ng pinatawag niya. Pagtatanungin niyang mga yan, di ba? Mas masaol pa ho pala dito kay kay Dan Fernandez, kay Abante, itong si Risa. Hindi ho nakapalag si Abante at itong si Dan Fernandez. Sila papel lang Kumbaga, pinapahagingan lang nila itong si Colonel Grijaldo. Sinasabihan siya na, bata ka pa, baka maging general ka pa. Diba? Yung mga ganun klaseng litanya ba, yung tipong inaano siya, sinusundot-sundot siya, tinitingnan nila kung bibigay yung mama. Ito hindi ho mga kababayan. Pagka umarap ka, kalahating milyon. Base ito, umano sa sinabi nitong si alias Rene. Pagka dinawit mo si BP Sara, Tatay Digong, another 500,000. 1,000,000 nga naman. Pambira pagka nga naman tinamaan ka ni Risa Hontiveros. Mga kababayan, at least, kasi marami pa hong bubuksang investigasyon yan. Especially papalapit ng 2028 election. Ngayon kasi mga dilawan at mga pinklawan, kumbaga meron na silang betting process. Sino ba yung mga individual sa ating hanay ang pwedeng tumapat kay Sara Duterte? Pwedeng maging kandidato natin ng pagka-presidente. Pero ang nakikita natin dito, ika nga ang tumataas sa survey ang si Leni Robredo. Ang pukpukan pa rin ho, ito malinaw na to yung mga loyalista nga at mga talyanista, tabi na kayo, hindi na kayo kasama sa usapan dito. Ang makakapukpukan namin sa 2028, mga dilawan at piklawan, magsialis na kayo, tanggapin nyo ng katotohanan, masyado kayo nasilaw sa pera. Di ba? Masyado kayong nasilaw sa pera, yun. Yung mga talyanista at ensaymada, hindi na kayo relevant sa 2028. Pagkatapos nyo kay Marcos Jr., lalapit kayo sa mga pinklawan at dilawan? Mga walang hiya kayo, mga strategiya nyo, ha? Yan ang problema pagka walang paninindigan. Pagkatapos nyo banatan yung mga dilawan, dahil hindi na relevant sa 2028 ang amo nyo, lalapit kayo sa mga dilawan at pinklawan. Doon naman kayo kukubro ng mga pera. Anak ng tokwa. Huwag ganyan. Hindi pwede yan. Hindi yan bibili ng ating mga kababayan. Hindi nyo na... Tigilan nyo yan. Kung puti kayo, puti kayo. Kung pula kayo, pula kayo. Walang maraming problema. Ngayon, pagka nakita nyo yung pula, basag pala yung pula, iwanan nyo. Pumunta kayo sa tama at sigurado, sasamahan kayo ng taong bayan. Diba? Marami naman mga DDS vlogger na napudol ni Bongbong Marcos. Pero Desentimano, nung na-realize nila na mambubudol itong si Marcos Jr., di ho sila nagdalawang isip na bitawan ang abnormal na. Diba? Falsipikado Sinto-sinto Anak ng tokwa. Natin na 100 years makikipagtulungan sa ICC. Ano pa sabi niya? Walang sinungaling Walang armas ang mga pumasok sa KOJC. Diba? Doon pa lang masasabi mo na hindi ka tiwa-tiwala. Iwanan na natin yung yung sinusuportahan natin yan. Pero kayo, hindi. Nanatili kayo. Kinuha nyo yung perang binibigay sa inyo, kaya di kayo makaalis dyan. Yun, totoo. Huwag kasi kayo tanggap ng tanggap. Tanggap kasi kayo ng tanggap Hindi mo para kayong mga patay gutom. Diba? Kung di nyo naman kailangan, huwag yung kunin. Sumisweldo na kayo. Tapos... Ang bihira. Yan ang problema. Yan ang problema sa mga pinklawan at dila. Yung mga talyanista at ensaymada, yan ang problema. Pero, tabi na kayo.
Hindi na kayo kasama sa usapan. Ang pruweba lang na sinasabi niya na ako'y involved sa Pogo ay yung isang papel na wala naman lupagda, isang papel Nako. naman na walang maamin kung sino gumawa na nagpapakita na ako Nako. illegal. Ulitin ko po, sabihin Oo. na natin totoo yan at hindi naman totoo yan. Wala pong masama para maging isang abogado ng kahit anong Correct. korporasyon. Trabaho Dahil ang niya, trabaho ng trabaho. abogado ay siguraduhin nga ng mga kliyente nila ay sumusunod sa batas. Pero ito po, tignan nyo naman po, non-bailable din ang sinampa kay Pastor Kibuloy. Milyones ang ginastos para magtanim ebidensya laban kay Kibuloy. Hindi ko po alam kung gagawin nila yan sa akin din, ha? Pero sa piskalya po, wala silang napresentang kahit anong testigo na nagsabi na nag-recruit ako at pinagsamantalahan ang kanilang gawain. No? So hindi ko po alam kung magbabayad din itong si Ontivirus ng 500,000 para sa testigo para madawit din ako at sabihin na ako nag-recruit sa kanila. No? Pero Isa pa yan sa mga kinabubisit ng administrasyon dito kay Spoksari. Dire-diretso ang bunga ka. Hindi tayo politiko, hindi tayo kung magsalita tayo ng kung ano-ano dito. Okay lang kahit na maging prangka tayo, pero itong si Spokes dire-diretso. Madaming sa kanya, nagagalit sa kanya. Pero Spokes, ano mo kami dito sa PH Update? Kapanalig mo kami, ika nga, di ba? Naniniwala kami na inosente ka. Hindi naman kita palalabas dito tapos kakampihan kita pero kumpalsipikado ka. No? Naniniwala ako na na inosente yang si Spoksari. Ang nangyari, ginampanan lamang niya yung kanyang tungkulin bilang isang abogado. So maniwala ako kayo sa hindi, lahat ng kinaharap niyang problema ngayon, kung gaanong di kayo naniniwala sa mga problemang kinaharap ni Tatay Digong, kaya ganito yan ginawa niya, kaya siya pinadala. Kung gaano yung ginawa nila kay Pastor Apollo Kibuloy na pinakulong siya, ganon din ang ginagawa kay, yung playbook na yan, magkakaparehas sila. Ngayon, yung iba nating mga kababayan, nabubudol pa rin. Di ba? Pero yung playbook, iisa, pero yung pagbasa nila, iba-iba. Kung paano natin binasa yung playbook, nabasa yung playbook nung ginawa kay Tatay Digong, ganun din dapat kay Pastor Kibuloy. Dito kay dating Pangulo, ay kay Attorney Harry Roque. Kasi lahat, itong dalawa na to, kaya nila, ngayon, nandito sila sa punto ng buhay nila na to, dahil sa pagsuporta nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun lang yung mga kababayan. Tuloy. nakakataas balahibo po, nakakadiri. Teka lang. Napasarap. Sorry. Napasarap. Teka lang. Gusto ko munang i-shoutout. Teka lang. Napasarap pala tayo. Sorry. Gusto ko muna i-shoutout. Hindi kasi natin pinapanood yung entrada nitong sila Kong Marcoleta at nitong sila Serjan at nitong sila Sir Nelson. Sir Nelson! Saan ba opisina ng Net25? Yun nang makapasyal nga tayo isang araw. Sinoutout pala ho tayo. Hindi natin lang. Maraming salamat, sir, ha? Balita ko Dami namang klase ng hopya. yan. PH Update, magpapakape daw po sa ating isang araw eh. Papakape? Pupuntahan daw tayo nito at sa ganun ay mapakape ang ating buong palatuntunan, Sen. Yan. Kape lang. Siyempre, Sen, hindi naman pagka nagpunta ako dyan, hindi naman maaari na kapilang bitbitin ko sa inyo. Siyempre pati pandesal, tsaka hopya. Dadalang ko kayo ng hopya at pandesal. Di ba? I-search natin kung saan yung opisina ng Net25. Mapasyalan nga yung stasyon nila, di ba? Pagka nagpunta ako, sama ko kayo sa akin, ha? Sugurin natin yung Net25, itong saga ng mamamayan. Magpa-picture tayo dito kay Sir Nelson tsaka dito kay Sir Jet. Idol natin yan. Dati pa, natin talaga, sinusubaybayan natin yung saga ng mamamayan. Yan, talagang yung mga punto de vista nila pinapakinggan at talagang nasa tama ika nga. At kung tumimbang sila ng mga paksa nila, talagang balancing. Yung tinitingnan nila yung magkabilang anggulo ng mga pangyayari sa ating bansa. Ngayon, pagka sila ay nagbigay ng kanilang mga punto de vista, nagbigay ng kanilang mga opinion, talaga namang kapakinig-pakinig. Hindi kagaya nung si Atty. Bukoy, one-sided masyado eh. Hindi kagaya ng ibang mga stasyon, hindi kagaya ng ibang mga radio program, kung ano-ano pinagsasabi. Alatang mga nabayaran na. Pero itong mga ito, hindi mababayaran yung mga yan. Mayayaman na yung mga yan eh.
Baka tayo pa nga ang pakapihin ng mga yan, di ba? Oh. Tayo na raw bahala sa sasaw-saw. Hindi, pagka ano, isang araw. Isang araw, mapasyalan natin yung mga iniidolo natin na yan dyan sa saganang mamamayan. Rekta ko tayo dito kay Spokesari. Nakalimutan ko, yun pala yung ano natin, pang opening salvo natin. Ha? Yung shoutout sa atin, itong si Sir Jen. Ha? Hindi ko na, di ba, ginawa na natin ng video yung kahapon. Ha? Madaling araw pala. Di ba, na-upload na natin yon. Ngayon, hindi ko napanood yung una kasi gusto ko, ay ako maraming cheche-bureche pagka, ikaw pansin nyo, yung pagka nag-content tayo dito, walang maraming pasakali, dire-diretso kung, kasi hindi naman nila, wala naman silang pakialam sa mga punto de vista ko, hinihintay lang naman nila yun. Sinasabi nitong si Spokes, di ba? Oh, mega love shoutout sa mga nag-subscribe dito sa video na to. Maraming salamat. At sa mga nagpakulay, sa mga nakalipas sa video. Tuloy. Hindi nakakagalit na isang senador ng bayan gagamit talaga ng ganitong mga taktika para madiin ang mga kalaban sa politika. And how dare you use the Senate of the Republic of the Philippines, no? Para maging para maging instrumento na gipitin ng mga kalaban ng administrasyon. At ang isa pang nakakasuka, yun talagang lantaran ng sabuatan ng mga dilawan, ng mga loyalista at CPP, NPA, no? Tingin nyo ba, miski kayo'y magsabuatan na yan, makukuha yung support? Ika nga nila, yung ginawa na yan itong si Risa Ontiveros, abomination. Meron pa bang kasuklam-suklam na salita ang pwede natin gamitin? Anak ng tokwa, ang hearing na yan, binayaran yan na sambayanan. Bulwagan yan na kung saan sana makapagsagawa kayo ng hearing in aid of legislation para sa kapakipakinabang ng sambayanan. Hindi yung kapakipakinabang ng kandidatura ni Lisa sa 2028. Pambihira. Punta ng taong bayan. Nagsabuatan na nga kayo. Ang latest survey, nangunguna pa rin, 33%. Si Inday Sara, kung magkaka-eleksyon na yun, siya maging presidente. At ang pinakamalapit na kanyang katunggali ay 15%, kalahati lamang. Yung tulpo nga, wala na no? Naglao na parang bula, no? So, ibig sabihin yan, magsama-sama man kayo, wala pa rin mangyayari sa inyo dahil alam ng taong bayan na ikaw, by rules, nakakadiri ka kasi madali ka magmalinis. Hanggang ngayon, di mo naman sinasabi bakit bigla ka nanalo nung ikaw ay naging director ng PhilHealth at sangkatutak na advertisement ang ginamit ng PhilHealth sa mga panahon na yon. Huwag mo sabihin di mo ginamit talaga ang pera ng PhilHealth para ikay manalo sa eleksyon na yon, ha? Ay, nako. Tapos, ang nakakabuhisit talaga dito sa mga dilawan, akala mo kung sino na sila lang yung malinis. Pero, ang dami naman nilang putik sa mga mukha. O, kita mo itong gawaing to. Sir Risa, may tanong si Spoke sa'yo. Ginamit nyo ba ho daw yung pera ng PhilHealth nung tatakbo kayo ng pagkasenador? Yun ang tanong. Pakisagot ho. Sen Risa, may tanong sa inyo. Noong 2016 daw ho ba, sabi ni Spokes, ginamit nyo ba daw ho yung pera ng PhilHealth para sa kandidatura nyo? Sagot ho. Tanong ha, patanong. Diba? Yung sa mukha nyo, okay, sige, given na yon. Gumanda kayo dahil sa PhilHealth. Naka-aircon doon, naging press yung pagmumukha nyo, di ba? Pero ito ang tanong ho ni Spokesari, di ko tanong ha. Ipaparot ko lang, i-echo ko lang yung tanong niya. Ang tanong ho ginamit nyo ba daw ho ang pera ng PhilHealth nung tumakbo kayo ng pagkasenador kaya nanalo kayo? Ang tanong ho niya, marami daw di umanong mga ads na di umano ginamit ang pera ng PhilHealth. Tanong yon ni Spokesari. Gusto ko malaman ng sambayan ng Pilipino kung ano ang sagot nyo dito. Issue na naman ho ng PhilHealth. Babalik na naman ho tayo dyan sa issue nyo ng 19 kopong-kopong. Ang tagal na niyan, di nyo pa nasasagot. Mula sa mukha pala hanggang sa pagkapanalo, meron nung question sa inyo. Sa di umanong Yari tayo dyan. Sen Risa. Yang gandang PhilHealth na yan, ibang klase ho talaga kayo, no? Gandang PhilHealth. Gawain ba ng matinong tao yan na magtatanim ebidensya, tanim testigo para lang magipit ang isang tao na walang kasalanan?
O tapos akala mo kung sinong kami lang ang malinis sa bayan nito, kami lang ang dapat maglingkod. Kaya na-turn off ang taong bayan sa inyo. Bakit Ayan. ba sumikat si Tatay Digong? Kasi walang O, yan. kaplastikan. Walang Inaamin niya kaplastikan. tao siya. Inaamin niya Oo. hindi siya perpekto. Meron siyang mga kahinaan. Eh ano ngayon? Basta nagmamahal siya sa bayan. Hindi Oh, at hindi lang 'yon. Marami siyang above. Kayo wala kayo noon. Mga Pinklawan at Dilawan, wala kayo noon. Mga Talyanista at Saymada, walang mga nag-aagawan sa inyo. Tissue, tapos na, wag nang buksan, tigilan na. Hindi, yung mga ano, yung doon, karisma ni Tatay Digong yun, di ba? Wala kayo noon. Si Tatay Digong siyang meron noon. At hindi illegal yun, ha? Legal ho yun. gaya nyo na talagang kami lang ang malinis, kami lang ang magaling, kami lang ang pwedeng mamuno. Ayan, nakakasuka ka. At itong nangyari na ito na meron ng lumantad, nagpapatunay na wala kang karapatan maglingkod. Kaya nga nananawagan ako, no, kinakailangan mag-file ng ethics complaint dyan kay Ontivirus na yan. Ang sa ganun, masipa na siya sa Senado. Walang karapatan ang kahit sinong nagtatanim kaso, nagtatanim ebidensya, nagtatanim testigo na manatili sa Senado. Dahil ang Senado in the first place, nagagawa ng batas. No? Pangalawa, yung mga investigasyon na dapat ginagawa niya in aid of legislation at hindi dapat nagtatanim ebidensya laban sa mga kalaban sa politika. Again po lilinawin ko, kayo mga Dilawan, as exemplified by Risa Ontiveros, sinusuka kayo kasi kayo mapagpanggap. Yan. Nagmamalinis. Pero nakakadiri naman kayo. Isang matinding halimbawa pa dyan sa mga nagmamalinis na yan. Number 1 ho dyan. Alam nyo kung sino? Yung ML Party List. Ano yung mamamayang liberal. Risa, itong si Leila, itong yung aling mahilig sa saba. Nagmamalinis. Si Jonel, pamilyadong lalaki. Yun, illegal yun. Yung iba, yung mga sinasabi nila yung mga Pinklawan ay mga Dilaw, sabi nila, inaawan niyo si Leila, kesyo ganito, kesyo ganyan. Si Digong naman ganyan. Nang tokwa. Wag na tayo pumunta doon. Yang isang nagmamalinis na yan si Leila de Lima. Akala mo kung sinong santo't santa. 'Di ba? Meron din ho siyang problema sa liquidation sa COA. Meron din siyang meron din ho siyang notice of disallowance sa galing COA. Hindi pa ho nasasagot 'yon. Mapahanggang sa ngayong mga panahon na to. Tapos, tatayo siyang isang prosecutor dyan sa impeachment trial ni VP Sara. Palakpakan ho natin ang mga mapagpanggap na Dilawan at mga Pinklawan. Di ba? Meron din yung issue sa COA nung naging DOJ secretary ho siya. Yan si Leila de Lima. Ngayon itong si Risa Ontiveros, akala mo makapagsalita, akala mo kung sino. Meron din naman ho siyang issue sa ganyan. Pambihira. At yan ang pruweba talaga. How dare you? Imagine everything is one statement, everything is on the basis of good faith na nagsasabi ng totoo, tapos gagastos ka ng milyon-milyon, nabuti sana kung galing sa'yo. Galing din sa gobyerno yan. Just for santo naman. Kaya naman ang lalaki ng mga budget nyo dyan sa Senado, ginagamit nyo pala sa tanim ebidensya at tanim testigo. No? So yan po aking panawagan. Wag po tayong tumigil hanggang ma-expel sa Senado itong Ontivirus neto dahil ang Riza Tanas Ontivirus, yung mga nagtatanim ebidensya, mga nagbabayad to bear false testimony, alam nyo ba, nasa Biblia yan? Tuloy natin yung Bawal, Biblia. diba? Isa yan sa kautusan. Do not bear false witness against your neighbors. Nako, yari tayo dyan, Senator Risa Ontiveros. Isa sa 10 utos, linabag nyo dyan. Dyan sa dyan sa witness na yan, dyan sa binayaran nyo di umano ng opisina nyo ng 1 milyon. Anak ng tokwa. Ganyan no kawalang ya itong mga Pinklawan at mga Dilawan na to. Kasuklam-suklam mo mga pinagagawa nila sa ating bansa. Kasuklam-suklam mo ang panlulokong ginagawa nila sa sambayan ng Pilipino. Ngayon, ganito naman kasi yan. Tayo naman mga kababayan, naiintindihan natin yan. Meron silang solid fan base. Yung solid fan base nila, hindi nagsasalita dito sa issue na to dahil alam nila may problema. May issue talaga itong si Senator Risa. Hindi natin makukonbinsyon. Yung mga hardcore yun, mga hardcore.
talagang mga pagka ginilitan mo yung balat niya, lalabas na dugo diyan kulay pink o di naman kaya kulay dilaw. Yan, di na natin makukumbinsi yan. Parang sa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, may mga ano yan, may mga hardcore supporter kung tawagin mga DDS. Yan mga ano, mga pinklawan at dilawan, merong hardcore yan. Kumbaga, ang pagsasalita natin na to, yung mga medyo yung mga undecided o kaya di naman kaya yung tipong mga meron lang talaga, literal na meron sa politika sa ating bansa. Dito pinapaliwanag natin kung gaanong hindi dapat pagkatiwalaan itong mga pinklawan at dilawan na to. Lalong-lalo na itong si Risa Hontiveros. Nakita nyo naman ho yung mga kababayan, hindi lang ho ito sa hindi lang ho ito unang pagkakataon na merong lumabas na witness o nagpatotoo na kasama nitong mga witness na to na di umano tumanggap sila ng pera sa opisina nitong si Senator Risa Hontiveros. Hindi lang ho itong unang pagkakataon. Si Attorney Ferdy Topacio nagsalita na rin ho sa kanyang paglalahad sasampa na ng ethics complaint at hinamon niya pa ho itong si Risa Hontiveros na kasuhan mo ko para mailatag ko itong mga witness na to na di umanong binayaran mo sa korte. Malamang sa malamang meron pang contact itong si Attorney Ferdy Topacio diyan sa mga naturang witness na yan na di umanong binayaran ng opisina nitong si Senator Risa Hontiveros. Kaya naman, kung ano man nung marinig nyo, kung kayo ay bago lang sa PH Update at meron kayong narinig about dito kay Risa Hontiveros na dinidepensahan siya, na ganito ganyan, di naman totoo, paninira lang yan dahil tatakbo siya ng pagka-presidente. Hindi ho namin especially ako, hindi ko siya sisiraan dahil tatakbo siya ng pagka-presidente. By all means, tumakbo siya. Magdebate silang dalawa nitong si Bibi Sara. At sigurado tayo, kung hindi na magbibigay ng index card sa kanya, yung abogado niya, pupulutin ho sa kangkungan niyang si Risa. Hindi ho tayo natatakot sa kanya. Sa totoo lang, wala akong makakatapat kay Bibi Sara sa 2028. Yan ho ang inyong tandaan, mga kababayan. Huwag ho kayong kabahan. Ang ano lang talaga, ang kicker lang dito, kung sakaling ma-impeach siya. Pero base sa current composition at yung papasok na 20th Congress ng Senado, malabo kong ma-impeach si BP Sara. Baka hindi pa nga mag-umpisa yan, yung gulo na yan, tatapusin na yan itong si Senator Rodante Marcoleta. Kung yung mga dyan, senador, napalusutan nila, nag-convene ng impeachment court, pagdating nitong si Senator Rodante Marcoleta, teka, hindi kami ang nag-ano yan, hindi kami nag-umpisa yan, tatapusin ko na yan. Kung gusto nyo, magbotohan na tayo dito, ang dami natin problema, di ba? Umaasa ho tayo pagka naging Senate President na yan si Sandante pagpasok ng 28th Congress. Talagang kahit pa paano, ngayon pa lang 2028, ihahanda na natin ang ating bansa para sa tunay na pagbabago sa 2028. Ngayon pa lang 2025, linisin na yung gradas, linisin na yung daan para sa pagpasok nitong si BP Sara, talagang pulido na, yung mga pulisiyang ipapatupad ni BP para baliktarin yung mga kabalbalang ginawa ng kasalukuyang administrasyon. Hindi na siya gaanong mahirapan. Tuloy. Pero sila, pasanta-santa, pagudi-gudi, yung pala, ang iitim ng mga budhi. Di ba? Ano ngayon masasabi nyo? Di ba, nakakasuka naman talaga kayo? So, wag po tayong tumigil. Isigaw natin. Sipain. Palabas ng Senado yung Hontiveros na yan. Ang Risa Tanas, Hontiveros, walang lugar sa Senado. Risa Tanas. Kala ko rin, magka-rhyme din pala, hindi lang pala huli sa Risa. Patalsigin si Risa, patalsigin. Sabay-sabay ho tayong manawagan. Punta ho tayo sa FB page nitong si Risa Hontiveros at huwag nyo i-unfollow. Huwag nyo i-unfollow si Risa. I-follow nyo ho siya para makita ho natin kung ano yung mga galaw niya. Huwag ho kayong mag-laugh emoji. Basta hayaan nyo lang kasi pag nag-laugh emoji kayo kung ano pa man dyan, baka targeting niya yung mga tumatawa tapos i-block na niya. Hindi nyo na mabibisita. Kaya tayo patingin-tingin lang dyan. Silip-silip lang tayo. Kasi pag kagaya sa House of Representative, nag-react ako dati dyan. Yung angry emoji, laugh emoji. Bukas makalawan, naka-block na ako, di ko na mapasyalan. Ganun yung strategy nila. Tinitingnan nila yung mga yung mga bumibisita sa mga page nila, ngayon yung mga tumatawa-tawa, yung mga batas militar yung mga page na mga yan. Wala ko talaga demokrasya diyan. Nating makikita diyan sa House of Representative at diyan sa FB page ng mga official na yan na talagang ayaw ho nila na merong opposition, ayaw ho nila na merong kumukontra sa kanila. Ayaw ho nila na ini-scrutinize yung mga ginagawa nila.
Yan yung mga yan yung mga leader na kung saan hindi magdudulot ng katiting na kabutihan dito sa bansa na to. Kaya naman, bring PRRD home. Yun ang ating panawagan dito sa PH Update. Iuwi si Tatay Digong. At kung siya ay nag-aambisyon para sa mas mataas na opisina, Oh. ay naku po, Ay, dream naku po. on. Dahil hindi na makakalimutan ng taong bayan ito na ikaw, Yeah. binaboy mo ang proseso ng Senado. No? Gaya ng binaboy mo ang proseso, nung pilit mo akong dinadawit, na wala ka namang ebidensya sa kahit anong krimen. Wala ka naman napatunayan doon. Ang ginagawa mo lang naman, binabasa mo yung script ng COS mo, maski hindi mo naiintindihan. Ang lakas mang-okray nito si Spokes. Yung abogado niya, yung bibig, yung labi ng sobrang nipis. Yung taga-abot ng index card sa kanya. Yun, si Salamat Kaayo, Mr. Chair. Alam niyo, sa buong speech nitong si Risa, kunyari, natatalumpati siya, lahat po yun sinulat ng abogado niya, yung alin na nakadikit sa kanya. Maya-maya, yung Salamat Kaayo, Madam Chair, Mr. Chair, yun lang ho talaga sinasabi ni Risa. Oh. Sa haba ho ng speech, yun lang ho talaga ang contribution niya. Salamat Kaayo, Madam Chair. Yun lang ho mga kababayan. O, di ba? Sige, tanggalin nyo ng papel yan. Tignan natin kung may masasabi yung antivirus na yan, yung Risa Naku, Tanas na yan. hamunan na to. Tanggalan nyo ng babasahin yan. Tignan natin kung may masasabi yan sa Senado. Wala. Nako! Yan sinasabi natin, nagkakahamunan na. Risa Ontiveros? Huwag mong palapitin sa'yo yung abogado mong abot ng index card sa'yo. Tignan natin kung makakapagtanong ka ba. Di ba? Isang hearing nga, nagkabistuan ho. Nadulas ho sila. Yung mali yung nabasa niya. Di ba? Naalala niyo yung mga kababayan. Hanapin ko nga, isama ko sa susunod na video natin. Nabisto ho sila. Yung index card na binigay, iba ho doon sa pinag-uusapan. Halatang lang ho, delivery lang ho. Yung utak, wala ho. Yung delivery, siya lang magsasabi, pero yung utak ay nanggagaling doon sa abogado niyang nasa gilid niya. Buti sana kung magaling yung scriptwriter mo, hindi naman magaling yun. Kilala ko. Nag-estudyante namin yan sa UP Law, no? Kaya nga mediocre ka. Kasi mediocre din yung COS. Grabe ka naman sumalansan, Spokes. Isa lang. Pagkatapos ni Risa, ano ibig sabihin? Chief of staff. Binanatan pa niya. Bahala ka dyan, Spokes. Hoy, at saka COS ha, taga-UP Law ka pa naman. Pero kung totoong paratang na ikaw ay naging instrumento para sa false testimony, naku, mangalabot ka. Si antivirus, hindi yan madidispar. Ikaw, pwede ka madispar dyan. Under oath. Si alias Rene, under oath yan. Although, alam na niya na nagsinungaling na siya, pero ngayon at least, tinutuwid yung pagkakamali niya na pumayag siya na magsinungaling para sa'yo. Risa Tanas antivirus. Diba? Ay naku mga taong bayan, mga kababayan, hanggang kailan ba tayo magpapabola sa mga Santo Santita? Kami lang ang tama, kami lang ang magaling. Mga walang yan naman pala talaga at maitim ang budhi. Mga kababayan natin dyan sa Europa, kung pagka nagkakaroon ng pagtitipon dyan sa labas ng detention facility ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, dumalo ho kayo, no? Yung sigasig na, kung malapit lang ho tayo dyan, pupunta ho tayo sa totoo lang. Malayo lang ho kasi talaga. Hindi ho talaga kaya, hindi ho kaya ng powers natin pagdating sa financial, pagdating sa, hindi ho talaga kaya. Ang hirap po eh. Yung visa pa lang ho, talagang hindi mo na malaman paano ka magbibisa yan, di ba? Mahirap po mga kababayan, mahirap. Pagka nagka-interim release na dala siya dito sa bandang Asia, malapit lang sa Asia, pwede, kaya ho natin yan, ilalaban natin yan. Pero dyan, ito yung pinaka-moral support natin kay Tatay Digong. Bring him home, bring him home. Hanggang doon lang ho tayo. Diba? Nakagalit, dapat lang talaga magalit tayo. Anyway, masyadong mataas ang panghadat ko. Ayun, tumataas ang high blood po. Ayun na nga, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat. Di na natin pasadaan yung kay ang tawag dito kay Attorney Trick sa susunod na video na ho yun. Maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Mag-ingat ka dyan, Spokes. Mag-ingat ka. Palakpakan natin dating presidential spokesperson, Harry Roque. Maraming salamat po mga kababayan.